Are we live? Oh, wait lang natin sila. Yan, live na tayo. Pero parang wala pang Oo. kasama natin. So, Sabi what ni shall we Jing, do? Antay tayo, konti? Sabi ni si Jing, manunood raw siya eh. Asan kaya si Steve? Ewan. Ito, Nanonood ba? Parang nabasa ko matutulog. ganun ba? Hindi, tinanong niya ko ng oras eh. Sabi ko, O habang nag-aantay tayo, magkwentuhan lang muna tayo. Susunod naman sila eh. Oo. Ako lang mag-share screen. Total, ano. Ikaw na. Sino na yung nandyan? Mayroon na bang nandyan? Gusto niyo sumama dito? O gusto niyo kwentuhan muna habang nag-aantay? Kwentuhan lang. So, ito yung mga hindi namin na full swing. Ito kami ng konting regrets. Ba't di natin ito na full swing? Eh, okay lang. Kasi, ano naman eh, consistent naman yung income eh. At least, hindi ka nagkakamali sa ano. Nag-aabang ako sa deep. Kahit at least mga 410, 420. Hindi, ito na ulit ang dip niyan. Dito na yan ulit. Dito na yan. Kaya ang iniisip ko, yung hawak natin ngayon, ganyan din ang... Kasi ang basis ko dito sa readings ko dito is yung nung basis natin doon sa readings doon sa banks. Kaya yung banks, ayoko nang bitawan eh. Kasi ito nga, nalampasan na ako. Hindi. Yung banks, di ba? Oo. Maganda na yung catalyst ng banks eh. Ganyan ang isip naman, di ba? Oo. Pero nakakatalis ng banks ngayon. Yan siya sa taas. Anong abangan dito? Sabihin ba natin? Pwede na dyan. Sana lang. Sana. Pag hindi. Ayan, may max na. Baka pwede mong i-chart. Max? Oo, may nag-comment sa baba. Saan ba? Sorry, hindi ko makita. Maxes. Okay. Maxes? Ganda rin yan. Ano yan eh? May tayo, no? Baka ilang minutes tayo magantay bago, ano, mukhang ano pa sila eh. Teka lang. Anong? Mga nasa ano na? Nasa... 7:05. Ito na. Yan. Sige. Natundot na yung tuktok, no? Oo. Na-max out niya na yung kanyang tuktok. Pero pag nabasag niya yan, sambang next. Ayun, no? Parang ano yan eh. Parang MY ng datingan yan. Oo. Ayun, medyo malaki-laki ang... Yung MY, malaki ang upside. sabi ko, i-watchlist ng mga nanood eh. I-watchlist. Naka-watchlist din sa akin. Pero hindi na nag-watch lang kayo. Kasi ang ganda pala ng sinabi doon na ano eh. Kailan yan yung naglabas ng balita na ano? Saturday. Na questionable yung ano, yung transaction? Oo, si Billionario.com madaya. Pumasok lang. Ginamit lang yung news para ano? Para pumasok. Oo, naka-volume eh, nung pumasok dito. Tapos yun na, tinulak na. 23% sakto yan doon sa resistance. Yun, no? Saktong-sakto doon, no? Yun. Grabe. Wala tayong indicator, no? Sana huwag kayo magtaka. Ano na lang yan. Tinitignan na lang. Kaya yung mga ganyan lang. Legit. Itong MY. Pero, ano bang tipi natin dito? Ang kasabayin kasi niya ni MY, si Mac, si Seb, di ba? Yan ang group sa sector. Kaya pare-parehas ng galawan yan, di ba? Ayan, no? Pag gumalawang isa yan, sama-sama yan. Sabihin, may confidence na makaka-recover. Yun, no? Tingnan mo, pare-parehang umudog. May dikit. Di pa, no? Konso pa to, no? Antay pa to. Pwedeng mag-conso yan dyan. Kasi sa totoo lang, nung panahon kasi na, etong 3 pesos na to, ito yung katumbas niya noon ng 5 pesos. 350, 5 pesos yan noon. Nung nag-breakout siya dito, Dito, ito sa pinakaunang-una niya. 5 pesos yan. Nag-SR so ngayon yung, dahil sa stock dividend to, di ba? Kaya ganyan ang naging chart. Kaya naging ganito na yung chart. So itong 6 pesos niya, 10 pesos talaga yung katumbas nito noon. 6 pesos. Itong 7 pesos niya, mga nasa 15 pesos na yan ngayon. Sana. Mga ganun yung dito. So, ngayon, dahil nag-adjust naman. Yung kaibigan niya ni Mac, di ba si IMI? Di ba katropa niya yan?
Oo, dati. Kaya lang, Kambal wala yun. ibang sector na Oo, nag-ano na kasi siya. Ayun, no? Medyo okay naman, pero hindi ganun kalaki yung galawan. I-liquid pa to. Ngayon. Sige, Ngayon oh, ngayon. liquid nga siya. Okay, ano na pala, 7:05 Okay. na. Batiin muna natin yung mga kasama natin dito, si Daxcal, tama ba ako, Daxcal? Mod Robles, kasama natin ito nung mga nakaraan, si Robert Anthony, yan, shoutout, saka si Kai Cholo. Hello. Hello sa inyo, si Robert Anthony, hello, si Jeff Enerson, sino pa, si Summer, ito lagi itong nag-chat, saka nagtatanong, masipag mag-aaral yan. Tristan Nara, yan, isa pa rin yan. Siguro, I think, pwede na tayo mag-start, Sir Shane, no? Yeah. Mute ko. Baba na ako para ikaw na muna. Okay. Pero diyan ka lang kasi usapan natin, di ba? This is more on Medyo may impromptu ngayon. Nagbago kami ng tawag dito, lesson on the spot. Iba sa napagkasunduhan. So, kaya magtutulungan kami ngayon. Anyway, good evening. Maraming salamat, Sir Mark. At welcome kayo sa ating part 3 ng ating pre-webinar. And ang topic natin ngayon, supposed to be ang topic kasi natin is last week sinabi namin is indicators. Pero napansin kasi namin marami sa mga chartists ngayon hindi marunong pa mag-plot ng support and resistance. So pagdating doon, bumibili sa mga alanganing prices kasi hindi nila alam kung paano mag-plot ng mga basics. Okay, so dito muna tayo sa basics, talakayin muna natin is yung support and resistance. Bakit ito magandang strategy at napaka-importante sa trading? Kasi yung support and resistance pa lang, pwede ka nang kumita dyan. Bibili ka lang sa support, magsisell ka sa resistance, ulit-ulitin mo lang, may profit na. Yan. Ang kadalasan, pag hindi ka bumibili sa support, nasa gitna ka bumibili, may possibility na ma-whipsaw ka or mapaka-cut loss ka. Okay? O kaya naman, pag hindi ka tumitingin sa, kumbaga, kung malapit na ba sa resistance, minsan, ang laki ng downside. Diba? So, delikado yon sa isang trader kapag malaki na yung downside niya. Hindi na magiging profitable, hindi na maayos yung kanyang risk-reward ratio. And pagdating ng inulit-ulit mo yung ganyang strategy, or ganyang trading, in the long run, you will lose money. So basically, ang gusto natin mangyari is we buy on support and sell on resistance. Iba, bumibili sa resistance, buy on resistance. Hindi tayo ganon. We want to be consistent with our strategy. At ang ating strategy is napakasimple. Okay? Buy on support. So, here we go. Paano ba ang tawag dito ang support, okay, and resistance. So, pag sinabi nating support, okay, ito yung naka-base sa price and demand and supply, okay? So, at what price pinakamaraming demand ng isang stock? Okay? At what price pinakamaraming supply ang isang stock? So, kapag mataas ang demand, di ba? Maraming gustong bumili. Yon. Dapat nandun ka. Kasi kapag walang bumibili sa price na gusto mo, so may possibility na pwedeng kumbaga bumagsak yung price ng stock kasi walang demand at that area. Whereas kung marami naman yung gusto magbenta sa price na ito, pwede kang maipit kapag bumili ka. 'Di ba? So this concept that price based on demand and supply will tend to stop and reverse at certain predetermined levels. These levels are denoted by multiple touches of price without piercing through the level. Okay, so ibig sabihin hindi lumalagpas doon. Nag-hold siya sa certain price. Okay? Ano yan? Zones. Pag sinabi nating support, zone yan, hindi yan exact price. Bakit? Kasi kumbaga pag nagbibid ka, pag inexakto mo yung price, bawa 30 pesos, nagbid ka, ang dami nyo doon. So, malamang hindi ka mabibigyan. So, ang ginagawa ng iba, magsiset 30.05, 30.10, 30.15 para ma-maximize nila na makabili talaga sila doon. So, something like that. Okay? Piercing through the support and resistance,
creates continuance of trend. Okay, mamaya tatalakayin natin yan. But tingnan muna natin itong chart ng East-West. Ito yung isang halimbawa. Itong nasa baba, okay, nagkaroon tayo dito ng sideways na movement ni East-West. So, ang rule natin sa support is kailangan meron tayong multiple touches. So, ito, 1, 2, 3. 3 touches na tayo dito sa level na to. Therefore, ito yung magiging support natin at that time. Okay. Ayan. This is July to November 2017. Okay. Samantalang sa resistance, 3 touches din. So, 1, 2, 3. So, we have 3 touches here. So, yan yung ating magiging resistance level. Okay. Ganun lang mag-plot. Kailangan multiple touches. Kapag maraming beses nang tumatama doon yung price, yan yung magiging support or resistance niya. So, ito, pag sa baba, yan yung support. And level yan. Tulad nito, level. Okay. And resistance. Ito yung resistance level niya. Okay. So, sabi doon, a stock will stop at a predetermined level. So, ibig sabihin, titigil siya dito. So, makikita nyo, tumitigil siya pag tumatama siya dito sa mga areas na to. Yan. Area of support. Tumitigil siya pagdating niya dito sa area of resistance. Hindi siya nagtutuloy. So, yun yung tinatawag natin na support and resistance. Okay? So, support is a zone where the price tends to find floor as it falls. So parang ito, parang dito na siya. Floor. Yan, dyan lang siya nag-i-stay. Okay? And it is psychological barrier that supports the price to keep it from going lower. So wala kang makikita dyan na, kumbaga, wala kang material na makikita dyan, something sa stocks. Okay, pag tumingin ka sa kahit saan, wala kang makikitang invisible. Kumbaga, invisible yung force dyan na pumipigil. Kasi psychological lang siya. Pag nakita ng maraming tao na nandito na siya sa price, mas maraming na-attract na bibili sa price na yan. So, ibig sabihin, marami kayong bumibili, dyan siya hihinto. Okay? So, this zone is usually the bounce level for the price at it reverses to an uptrend. So, galing sa uptrend, ito, pag tinignan nyo yung chart ng East-West dito, galing yan sa uptrend. Okay? Then, nung nakahanap niya siya ng resistance, dyan siya nagbabounce sa kanyang support level. Ayan. Okay? So, that's support. We also have resistance. A resistance level is the opposite of a support level. So, kanina, ito yung support natin sa floor. Ito naman yung ating ceiling. Okay? Yan. So, dito siya babangga sa taas. At titigil siya dyan. Unless there is a breakout. So, pag-usapan natin yan later. Okay? This is a psychological barrier that tends to find a ceiling as the price rises. Okay? And prices would tend to bounce from this zone as it reverses to a downtrend. So, parang ganito. Okay? Sa resistance, pag nauntog siya, hahanap siya ng support. Ito yung kanyang price action dynamics. So, hindi natin ito makikita sa, kumbaga, hindi naman ganito exactly. Pero ito yung madalas na nangyayari. So, pag tama niya sa resistance, maghanap siya ng new support. Then, resistance and new support, then new support. Okay? Something like that. Okay? Support and resistance. Then, meron tayong tinatawag na breakout, which is, it happens when the price tends to buy or to trade higher at the resistance levels. So ito, yung dati mong resistance, okay, magiging new support yan. So yan yung pinaka-ideal na action na gusto natin makita sa price action ng isang stock. Okay? So gusto natin na yung dating resistance niya, yan ay magiging support at dyan tayo bibili. Okay? Yan. So that's the ideal scenario. Okay? Take note, support and resistance zones are not physical barriers on the chart. So wala kayong makitang pumipigil dyan. Tigil ka dito sa resistance. Okay? Walang ganon. Walang physical barrier dyan. Lahat yan psychological barriers. Okay? So ito yung sinasabi ko kanina. A breakout is a price movement through an identified level of resistance. So kanina, ito, nilagpasan niya yung dating resistance. Therefore, ang tawag sa paglagpas na yon is breakout. And pag nag-breakout, usually ang ating expectation, though sometimes hindi siya nangyayari,
ang ating expectation pag nag-breakout ay magkakaroon ng continuation of prior trend. So ito, mula dito pataas, okay, then nag-consolidate, then tuloy papataas. Okay, so yun yung gusto nating ideal scenario ng isang price action ng stock. Okay, traders usually buy the stock when the price breaks above the level of resistance because it means buyers are willing to pay more for the stock and there is a market interest in acquiring a position. Bulls are powering the bears when there is a breakout and the stock is we call as bullish. Okay? So ito yung isang example. So this is MAC way back 2017. Nakita natin dito na nagkaroon ng support yung MAC dito. Okay, this is the support level of MAC. Tapos meron siyang resistance. Ngayon, na-breaking resistance, eto na siya. Okay, na-break niya above the resistance. Nagkaroon ng breakout, then tuloy-tuloy na yan. Hanggang sa umabot yan na magkano that time. Ang highest price niya is 30 pesos. Okay, kasi wala pang stock dip nun. May kita nyo 5 pesos yan. Pero pag sa actual chart, pag tinignan natin, eto yun eh. Nasa 3 pesos na lang siya because of the stock bid. So, baka hanapin nyo kasi eh. Ito yung part na yun no, ng chart. Oops. Ayan. Ito siya. Ito yung nakadrawing doon kanina. Okay. Gawa lang ako ng horizontal line. Ayan. Okay. Ayan. So, nung na-breakout niya, okay, that time, 5 pesos yan. Again, ayan na. Continuation of the trend. So, meron na siyang prior uptrend. Ito, galing siya sa 2 pesos that time. Pero dahil nag-adjust nga ito, ang lowest niya is 1.30. Pero galing yan, ang lowest niyan before is 2 pesos. Okay? So, may prior na trend. Ito na siya. Prior na trend. Okay? In an uptrend. Then, nagtuloy na after the breakout. So, yan. So, wag nyo hanapin itong 5 pesos ngayon kasi wala na siya. Nagawa namin itong lesson na to, wala pang stock bid noon. Okay? So next, so that's breakout. Okay? How about breakdown? So nangyayari yan, a breakdown is a price movement to an identified level of support. So kanina, nalagpasan niya yung resistance. Ngayon, nalagpasan niya naman yung support. Ang tawag doon is a breakdown. Traders usually sell their stocks when there is a decline in price, especially if it breaks a support level. Okay? So, ang support level kapag nabasag, nagiging panibagong resistance. Okay? Sana yun? Meron ba tayong? Okay, ito na ihanda. Okay? Parang baliktad lang na ito. Pag nabasag yung support, magiging resistance. So, pag ito, dati niyang support, kapag nagtuloy yan dito, okay, magiging resistance yan. Pero mas maganda pakita natin sa actual na chart. So, oops. Okay, ito. Ito. Yung dating support netong AGI during 2018, ito yung support level niya, di ba? Yan, multiple touches sa baba. Then, nung na-break niya, ito na siya yung breakdown from the support. Yan na yung naging resistance niya. Napansin nyo na yung price ng stock, hindi na siya bumalik doon sa dati. Ayan na yung naging resistance niya, hanggang dyan na lang yung price. Then nagtuloy na siya ng kanyang downtrend. So in actual chart, itong itsura niyan. Okay. PGI. Ano yan? 2018. Okay, 2018. Parang 2018. Marami. Nasaan siya? Okay, somewhere here. Ayan. Okay, so nung nasira, etong part na to, ito siya. Dito, nagtuloy siya ng kanyang downtrend. Ayan, ito yung kanyang support. Okay, we have multiple touches dyan. Okay. Ayan, support level. Then, nung nasira niya yan, nag-continue na yung kanyang downtrend. Okay? Ayan. So, nagtuloy na siya pababa.
At ito, makikita nyo itong tawag dito ay retest. Sinubukan niya pang bumalik sa support para umangat. Pero hindi na. Hindi na siya nagtuloy. Naging weak na siya. Ayan. Okay. So, yan yung mangyayari kapag na-break yung support. Nagiging resistance. Okay. So, ganun din ito. Tingnan nyo to. Itong second niya. Second support niya. Nasira din. Ayan ay naging resistance. So, ito yung second support. Nung nasira yan, ayan, naging resistance niya ngayon. Okay. Ayan, tuloy. So, yan yung price action na dynamics na usually nakikita natin sa isang stock. Ayan yung ina-expect natin na mangyari. Although, minsan, hindi yan 100%. Kasi nga, di ba, hindi naman laging perfect yung ating plotting and charting. Hindi siya perfect. Pero ito yung ideal scenario na nangyayari sa isang stock. Nagkakaroon siya ng breakdown. Okay, after the breakdown, nagtutuloy-tuloy yung kanyang trend. Okay, so, ayan. Okay, next. So, it is an indication that bears are in control of that additional selling pressure and is likely to follow. So, mas maraming nagbebenta, mas bababa yung stock. Kasi marami kayo eh. So, nagiging self-fulfilling. A breakdown often signals the start of a downtrend. So, pag nag-breakdown, downtrend. And the stock is called a bearish stock or a bear stock. Okay? So, yan. Okay? Then, identify natin what is a trend. Okay? A trend is a general direction of a market or of a price of a stock. So, direction, papataas or papababa. Or sideways. So, tatlo lang yan. It is identified by trend lines that connect a series of highs or lows. And most traders trade in the same direction of a trend. May kasabihan, the trend is your friend. So kung lalabang ka sa trend, mas malaki yung chance mo na matalo. Although yung mga pro traders, they trade more than the trend. Okay? May mga traders na they play the bounce. May traders that they play the catalyst. Okay? So, but in general, talagang kailangan you trade with the same direction of a trend. Okay? So, halimbawa, ito, we have uptrend sa east-west during 2017 to 2018. Okay? This is the uptrend. This is the sideways trend. And this is the downtrend. So, tatlong trends ang nangyari dyan sa east-west. Okay? So, ang ginagawa natin dito para ma-identify yung trend is connecting the series of highs or lows. Okay? So, dito, ang kinoconnect natin is yung highs niya, lows. Diba? Ang gusto natin makita sa isang stock is yung kanyang lower high. Okay? Higher low. Let me show you an example. So, balikan natin itong east-west. Okay. 2017. Okay. 18. Ayan. Okay, ito na siya. Ayan. Okay, so makikita natin, paano ba natin ipa-plot yung ating, yung ating lows? Okay. Ang kailangan natin is mag-plot tayo ng, okay, ito yung, di ba, ito meron tayong high. So, ito is a new high. Nakausad natin yung chart. Ayan, meron tayong prior high. Ito yon yung high, panibagong high. Ito. Ayan. Kasi mas mataas siya dito, di ba? So, that is a new high na tinatawag. So, ito. Breakout siya. Kasi ito yung highest niya eh. Ayan. Okay. Yan. So, mas mataas na yung price na ito. Therefore, indication na mas marami nang gustong bumili. Okay? Ayan. So, nabasag na yung resistance. During that time, kailangan nagpa-plot ka na. What is, okay, the higher low? Okay? Ito yung mga lows natin. Ito yung pinakababa, di ba? Ito. Then, i-connect na natin siya. Oops. Sorry. Ito pala. Kukonekta natin siya sa isa pang low. Ayan. Low. Ayan. Then,
Try to extend. Ayan. May mga lows tayo dyan. Ayan. Supposed to be ito yung mangyayari sa kanya sana. Kung nagtuloy yung chart, yung ano, ito yung mga bias niya. Kaya lang, nakita natin na na-invalidate na. Meron tayong tinatawag na invalidation of trend. So, nung hindi na nagtuloy, hindi na na-sustain. Ayan, tulad nito. Hindi niya na na-sustain yung kanyang trend line. So, invalidated na. Iba na yung trend, hindi na uptrend. Okay, during that time. So, nung nandito, invalidated na, ito na ngayon yung panibagong trend. Ito na yung new support. Ayan. Somewhere here. Ayan. Then level. Okay. Ayan yung panibago nating chart. Kasi na-invalidate na yung ating previous na uptrend. So, naka-sideways na ngayon si East-West during this time. Okay? Ko-connect natin ha. So, ang kino-connect natin dito is yung kanyang mga lows. Ito yung low na ito. A higher low. Higher low. Mas mababang, mas mataas na high. Mas mataas na, mas mataas na low. Okay. Then, sa sideways, ang kino-connecta natin is yung kanyang, ito, highs and lows. So, mas madaling i-identify ito sa sideways. Ayan. So, sa resistance, ayan, ang kanyang resistance levels. So, dahil invalidated na to, hanggang dito na lang yung ating charting niya. Ayan. Ito na lang. Okay? Then, sa resistance naman, ito, kinokonekta natin yung kanyang higher highs. Ayan, kapag uptrend. So, ito yung higher high niya. Then, ito yung susunod. Then, ito yung susunod. Then, ito yung susunod. So, kaya ganyan yung charting niya. Ayan. So, higher highs. Ayan. Okay. So, nung nag-change ng trend, naging sideways, ito na, identified na natin yung kanyang support and resistance. Then, kapag downtrend, i-connecta naman natin yung kanyang lower highs. So, ito yung high niya. Mas mababa na yung panibagong high. Mas mababa ulit yung panibagong high. Mas mababa, mas mababa, mas mababa. Ayan. Okay? Yan. So, ito yung kanya magiging resistance na ngayon, yung lower highs niya kapag kinoconnect yung mga trend lines. And ganun din sa support. Okay, lower lows. So, ito yung low. 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 Pag kinoconnecta natin, ayan. So, yun yung magiging ideal, okay, scenario ng charting natin. So, yan. Okay? So, tatlong beses itong nagpakita ng trend. Tatlong klase ng trend ang pinakita ng East-West that time. So, we have uptrend, sideways, and downtrend. Okay? Sa uptrend, the uptrend describes the price movement of a stock when the overall direction is upward. So, gaya nito, ang direction niya is pataas. Ayan. Characteristics, higher highs and higher lows. So, ano ba tong higher highs and higher lows? Ito. Okay. So, theoretical price action. So, yung 2 and 4, ito, 2 and 4, ang tawag dyan are highs. Dahil mas mataas sila, so ang tawag sa kanila is higher highs. Okay? Yung 3 and 5, ang tawag sa kanila ay lows. Pero dahil mas mataas sila, higher lows. Okay? So, ayan yung ating ideal price action. So, kung babalikan natin yung chart natin, we have higher highs and we have higher lows. Bumababa pero mas mataas siya kaysa sa previous na low niya. Ayan. Excuse me po. Next. Okay? So, etong MAC, may kita natin, di ba? Ayan yung kanyang plotting. So, meron tayong higher lows. Mas mataas itong low nito kaysa dito. Itong low na to, ayan, yung mga lows na yan, mas mataas niya kaysa sa mga previous niya na lows. Yung highs niya, mas mataas. Umaga siya ng panibagong mga highs. So, higher highs. Okay? So, next. Sideways trend. Ito na yung kanina na ang market or ang price ay gumagalaw ng support and resistance lang.
on sideways. So horizontal price movement. Okay? And when the price the price is moving in a range. So for example, itong range nito mula ayan, 20 pesos to 22 pesos, that's a range. Yan. So hanggang dyan lang, meron siyang range. So that's a sideways. This occurs during a period of consolidation before a price continues a prior uptrend or reverses into a new downtrend. Okay, so in this case, nag-reverse siya into downtrend. Yan. Okay. So from sideways, it's either it will consolidate, then going up, or it will go down. So meron tayong example ng nag-sideways tapos tumaas, like Wilcon. Okay. So, story ng Wilcon. Ayan. So, nung nabuo niya, nag-sideways siya. Ito. Oops. Ayan. Diba, nagkaroon siya ng sideways. Then, meron siyang shakeout. Sideways niya. Yan. This is a bear trap. Yan, yung mga nakabenta na hindi nagbabasa ng fundamentals. Sir Shane. Sir Yes. Shane, excuse. Meron tayong napaka-special na bisita. Hi! Ngayon lang to dumating, pero ipakilala muna natin. Welcome natin lahat si Sis Jane Chu. Hello! Ang aming mentor. Hello. Good evening. Okay ang ano nyo Actually, ngayon lang Tugan natin nyo, kasama yan. Ilan ang participants natin ngayon? Sa ngayon, sis, lang, parang 40 kasi hindi namin sinare masyado. Pero dati mga 60, 70, ganun. 40. Sila yung nag-donate sa Marikina, Cainta. Tama ba? Cagayan? Yung iba, Pampanga? yung padaming nag-donate na dito. Kakatapos ko palang mamigay nung mga sako-sako ng bigas. Hindi ko na na-picturean lahat, pero may mga ilan akong picture na pwedeng ibigay sa inyo. Tuwan-tuwa silang lahat dun sa bigas. Maraming salamat sa inyong mga donations. Thank you. Marami tayong mga kababayan sa Montalban ang nawalan ng bahay, literal. Kasi grabe yung putik doon, galing talaga sa bundok, tapos ang bilis ng tubig. So naanod yung mga bahay nila. Sa ngayon, hindi ako namigay ng mga pagkain, bigas lang talaga. Okay. Yun ang pinunteriya natin kasi marami na sila natanggap na noodle soup at saka kung ano-ano pa. So yun, konting report lang po. Pasensya na, maingay dito sa amin. Bukod pa yan sa napadala na natin sa Cagayan. And also, up next is Isabela. Yan. Maraming salamat po sa mga tumulong sa aming donation drive. We are really grateful sa inyong mga tulong. First Maraming time, mga kabayan natin tulungan. Yes. first time kong sumali dito sa StreamYard. Hindi ko makita ko sino yung mga participants. Pero Nasa YouTube. As a side dito sa Pero gilid. sila ba ay mga kakilala na natin o mga bagong members? Mix kasi to Sis Jane. May mga bagong members, may mga galing sa exclusive, meron sa private access, halo-halo na. Pero, yun, halo-halo na. Okay. Kaya mix yung level. So, 1 minute lang. Quick sharing. Sige. Sa mga hindi nakakaalam, nung inumpisahan natin yung Philippine Stock Market 101, actually yan, nag-umpisa lang sa ilang mga magkakaibigan. Isa na ako doon. Ako yung nag-organize. And nag-a-attend sila ng seminar na kinokonduct ko. And para makapag-attend sila ng seminar, nagdadala sila ng noodle soup. Yung mga packets ng noodle soup, pinamimigay natin sa mga homeless. So,
Ayan ang pinag-umpisahan natin, talagang hindi para kumita kundi para makapag-raise ng funds para sa homeless. Hanggang sa lumaki ng lumaki yung grupo, hanggang sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin yung ministry natin sa mga homeless sa Quezon City, Cainta, and Marikina. That's it. Thank you guys. And mag-mute na po ako ha. Yes, please. Mamaya, Salamat, sis. after na discussion ni Sir Shane, baka may gusto kang mga i-add sa technicals. Alam nyo, yan ang, Makikinig ako. yan ang pinakamagaling na technician sa Philippines, Sis Jane. Luwala kayo sa amin. Yeah. Kami, Nagturo sa amin. pag nandyan yan. Okay, sige, continue tayo. Okay. So, let's continue. Saan ba tayo na to? Sa Wilcon. Yeah, share screen ulit ako. Lang. Okay. So, nahinto tayo sa Wilcon. Okay. No. Chart. Okay. So, eto nga, kanina naka-sideways yung direction ng Wilcon from a prior uptrend. So, ito may prior uptrend. Ayan. Ito pa lang aking tinutukoy na sideways. Ayan. 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 So, bumuo siya ng sideways. Nagkaroon ng false breakout dito. Pero, okay, fundamentals pa rin ang usapan. Yan. So, eto may prior uptrend. Ito yung sinasabi natin na uptrend. Yan. Then, okay. Medyo steep yung plotting kasi parabolic. Ayan. Ngayon, nag-sideways siya. Bumuo siya ng sideways movement. Ayan na yan. Sideways movement. Then, nagtuloy yung kanyang panibagong uptrend nung nagkaroon ng breakout. So, ito, mapapansin nyo nung nag-false breakout dito, bumalik pa rin siya dun sa kanyang support. Ayan. Ito yung support level niya. Pero, papansin nyo rin, nung nagtuloy-tuloy na talaga, nung na-validate na ng market yung kanyang uptrend, ayan, nagtuloy-tuloy pa rin. Ayan, so, ito na yung kanyang high. Ayan. Then, ayan, kita natin dito siya nag-consolidate ulit sa panibagong direction. Pero, may tawag dito sa consolidation na to. Ang tawag dyan is distribution phase. Ayan. Nagdi-distribute. Okay? Then, accumulate sa baba. Ayan. So, distribute sa taas, accumulate sa baba. So, nagkakaroon ng range. Then, okay, tuloy-tuloy. Itong dating resistance, naging support. Ayan. So, then tuloy ulit yung trend. Ayan. So, ito yung chart ng Wilcon. Ayan. So, marami siyang dinaanang cycle. Unlike kay East West kanina na nung nag-consolidate dun sa direction, nagpalit siya ng direction into downtrend. Ito kay Wilcon. Yan. Tumaas. So, ano ba yung nagda-drive dito? It's not just the chart, but the fundamentals. So, alamin niyo kung anong fundamentals na ito. Yan. Okay. Yan. So, mga support levels sa gumagana pa rin. Yan. Previous support. Anyway, so that's sideways. So, pwede mag-consolidate dun yung stock. Magtagal siya ng ilang months or even years like Double Dragon. Ayan. So, ang Double Dragon nag-consolidate to 1 taon. Ayan, no? Kita nyo to. Ayan. Haba ng consolidation yan. So, mula 2014, 2015, hindi pa rin. Hanggang sa next. Yan. Okay. Hanggang dito. Sa point na yan. Oops. Yan. Sa point na yan. Okay. So, may consolidation period na kung saan yung price nag-accumulate. Yan. And nagdi-distribute sa taas. Yan. So, this is a tight consolidation ang nangyari dito sa Double Dragon during that time. Bago siya nagtuloy ng kanyang uptrend. Ayan. So, that's from how much? From 2 pesos ito eh. Alam ko yung IPO niya nag-open ng 2.33.
30, what's that? 2.40 then nag-close ceiling. Then pangalawang araw, ganun ulit. Taas ulit. Ayan. So, sideways. Okay, ito yung sideways movement niya. Ayan. Okay. Ayan. Bago magtutuloy sa panibagong trend. Or, pwede mag-reverse, pwede magtuloy. Okay? Dalawa lang naman yan in direction. It's either going up or going down. Okay. So, next. Ito yung kanyang theoretical price action. So, ito yung mga levels of support. Yan, and levels of resistance. Yan ang sideways. In the downtrend, the price movement of a stock is going downward. Characteristics, lower high and lower lows. So makikita nyo ito, example is CHP. Ayan. CHP. Okay. Zoom out natin. Makita natin na identified talaga na gumagawa siya ng lower lows. Itong low na to, itong low na to, mas mababa pa yung pinuntahan. So, itong low na to, nung nabutas, gumawa siya ng mas mababang low, mas mababang low, mas mababang low, mas mababang low, mas mababang low. Ayan. And yung mga highs niya, ito yung mga highs niya, mas mababa na, lower highs. Okay. So, yun yung characteristics ng isang downtrend stock. Okay. Lower lows and lower highs. Okay. So, ito yon. Theoretical price action. So, lower lows, lower lows, lower highs. Yan. How about retracement? Sir Mark, hanggang dito ba tayo? Ano bang kasunod pa niyan? Hanggang dun sa ano? Reversal correction. Maba pala, no? Hanggang dito, no? Then, next meeting na itong mga susunod. Yan. Sige. Sige, tapusin natin ito. So, retracement. Okay? Retracement is a temporary reversal or dip in price. Tawag nila dyan is dip. Ba? It doesn't signify the change in the larger trend. So, minsan kasi, di ba, ang stock, parang ano lang yan parang jogging. Pag umaangat, pag nagja-jogging ka, may time na hihinga ka. So, ganun din yung nangyayari sa stock. Okay? So, habang tumataas, humihirap yung pag-angat, so kailangan huminga. Okay? So, habang umaangat siya, tulad na ito, at that time, papaangat siya, so kailangan niyang huminga bago siya magpatuloy ng papataas, then hinga, then papataas, hinga. Yan. Okay? So, retracement is temporary. Ibig sabihin, hindi siya na change in direction. Hindi siya ganon. Temporary lang. Tutuloy pa rin yan. Okay? Once na sunod niya yung mga rules, like ito yung sa breakout, ang ating ideal scenario is pag nag-breakout, gusto natin na magtutuloy-tuloy, magsusustain yung prior trend niya. Okay? So, may prior trend going up. Then, may mga pahinga. Ito. These are called retracements. Yan. Okay? Yan. Sa downtrend, ganun din naman. Meron din tayong retracement on downtrend. Okay? Example, katulad ganina, si CHP. Okay? Meron tayong retracement on downtrend. So, di ba? Pababa siya. Pero meron siyang mga pahingahan. Ayan. Temporary. Then, tutuloy ng pagbaba. Then, hinga konti. Then, pababa. Hinga konti. Then, pababa. Hinga konti. Okay? So, kasi ang price, generally, we know that price moves in waves. Diba? So, kailangan, okay, ang direction niya is parang wave din. Ayan. Wala tayong halos makita ng mga stock na diretso mula dun sa taas hanggang pababa. Bibihira. Like, eto, bihira lang naman ECP. Yan. Ito, biglang baba. Ikita nyo yan. Itong candle na to. Ayan, mula dyan hanggang pababa. Diretso.
Pero kung susukat kayo, ayan, isang araw, di ba, diretsong baba, 65% down. Ayan. Pero, kung titingnan nyo to sa minute chart, meron pa rin siyang ganong movement na pababa, dahan-dahan. Okay? Pagbigay tayo ng isang example ng dahan-dahan na movement, mga bago ngayon, like dito. Okay. Nakikita natin na kahit may mga pababa siya, dito, sa part na to, ayan ito yung mga pababa niya. Hindi yan diretsong baba. Meron yan tinatawag nating wave patterns. Okay, so pag zoom in natin into its 5-minute chart, makikita natin, di ba? Ayan. Ayan, itong part na to. Ayan. So, meron siyang kumbaga wave. Ayan. Hindi siya diretso na hindi siya diretsong baba lang tapos hanggang zero na It has to bounce, it has to move like a wave. Ganyan yung nangyayari sa isang price action. Okay. So, retracements are temporary at hindi ito nagsisignify ng change in the larger trend. Okay. So, next, paano natin malalaman kung retracement or reversal na ba? Ayan. So, ano nga ba yung reversal? Pag reversal, it is a change in the general direction of a price trend. So, katulad kanina, itong east-west, yan, nagkaroon siya ng change in general direction of the trend. So, from uptrend, naging sideways. Tapos, yung sideways, naging downtrend. So, change in general direction. So, general direction, up, side, down. Okay? Yan. The change in general upward trend to downward trend is called bearish. The change in general trend, downtrend, to upward trend is called bullish. So, yun lang naman pag bababa, bullish. Pag pataas, pag pababa, bearish. Pag pataas, bullish. Sorry. Okay? So, reversal. Paano natin madidistinguish na reversal lang isang price movement or retracement lang? Ito yon. Pag retracement, profit taking by retail traders. Yan. So, konti lang, small block trades lang. Mga retailers lang ang nagbebenta. Yan. Pero pag reversal, institutional selling, mabibigat, malalaking mga volume talaga ito. Sa money flow, buying interest during decline. So, ibig sabihin, pag bumababa, bumabalik, may volume. Bakit? Mas maraming gustong pumasok eh. Ay, pababa, mataas yan eh. Hindi ako makapasok. O ayan, bumaba na. Nag-pullback na. At tara, pasok tayo sa pullback. So, may interest pag bumababa. Samantalang pag reversal, very little buying interest pag bumababa. Walang gustong bumili kahit bumababa. Yan. Sa chart patterns, reversal patterns, tapos minsan candles lang, then tutuloy na siya. Samantalang sa reversal, several reversal patterns, usually chart patterns like, double top, triple top, head and shoulder patterns. Those are reversal patterns. Okay? So, wala naman tayong short interest dito sa Pinas, shorting. Time frame, short-term reversal or short-term pullbacks lasting no longer than 1 to 2 weeks. So, di ba? Pag tiningnan natin, itong MAC, ilang weeks lang, babawi na siya nung kanyang strong uptrend. Yan, di ba? Ilang weeks lang, Saglit na saglit lang. Okay, after niya ng sideways niya, huminga ng konti, then tuloy-tuloy ulit. Then nag-stop dito, bawi ulit, tuloy-tuloy. Stop ng ilang araw, bawi. Ayan. Hanggang sa nandito na siya sa kanyang distribution pace. But, pero pag change in time frame, pag reversal, long-term reversal lasting than couple of weeks. So, ito, di ba? Ikita nyo nung pababa na siya, matagal na rin yung pagbaba niya. Hindi na siya sustain.
ilang weeks na rin na hindi nagbabago yung direction. Yan. Yung dating support, ito. Yung dating support na ito, naging resistance level niya na. Ayun na. So, meron ng change in trend. Yan. Oh, yan. Okay. Then, bounces. Yan, tuloy-tuloy. Okay. Then, we have, okay, fundamentals. Pag retracement, walang nagbago sa fundamentals. Intact yung earning. Intact yung catalyst. Pero pag reversal, nagpalit na. Pangit na yung sales or revenues or yung catalyst hindi na valid. So, change in speculation. Okay? Or change in fundamentals. So, recent activity usually occurs right after large gains. So, tulad nito, di ba? Pag tinignan natin, after large gain, meron siyang tulad niyan. Okay? After large gain, meron siyang temporary. Okay? Kasi ito, ilang percent yan mula dito Di ba? After large gain, then meron siyang temporary. Yan. Ilang days lang yan. Okay? Yan. Followed by a large gain. So, followed after a large gain. Yan. So, babalik yung price movement. Yan. For a temporary profit taking. Okay? So, eto namang reversal can happen anytime. Even during or otherwise regular trading. Nangyayari yan kapag nag-change ng sentiment. Halimbawa, etong MAC, ang nagpa-change ng sentiment dito is nung hindi niya na-meet yung yung sales. Sabi 1 billion shares, 1 billion daw yung sales nila pero hindi niya na-meet. So nag-change in fundamentals. Tapos nag-change in sentiment suddenly. Ayan. Okay? Parang etong now, tingnan niyo yung now. During 20 Ito suddenly, 'di ba? Nag-change ng trend. Bakit biglang bumaba from an uptrend, biglang bumaba? Kasi suddenly, sabi dito, prior nito, sabi 3 months magkakaroon ng ng third telco. Pagdating dito, sabi matatagalan pa. Hindi kaya ng 3 months. Magiging 3 years ang inaasam natin na third telco. So mga susunod pang mga taon. So nung nagpalit ng tawag dito sentiment, eto na siya. Okay? Suddenly at the trading day, bigla lang nagpalit ng sentiment yung market. So bigla na siya bumaba. And kung susukatin nyo kung gaano kataas yung binaba niyan, tingnan nyo na lang from top to bottom. O, di ba? Ganyang kalaki. So there is a change in sentiment. There is a change in material catalyst. There is a change in fundamentals. Ayan. Okay. From its from its high, di ba? Mula dito. Kung ipa-plot natin mula diyan hanggang dito. Ang laki 200% pero kaya niyang bumaba ng 54. Yan. Okay, so candlesticks, pag retracement, indecision candles. Ano yung mga indecision candles sa atin? Yung mga maliliit. Okay? Maliliit na candles. Yan. Ito lang, maliliit lang yung mga candles niya. Yan. Itong part na to. Saan ang aking box? Ito. Yan. Maliliit yung range. Yan. Maliliit na candles lang. Pero kapag reversal, makikita mo, ang range na ito, ilan lang? Ilang percent lang yan. So, di ba? Tight. 3% or 4% or 5% range lang. Yan. Ganyan lang kaliit. Pero kapag reversal, malaki. Tulad nun sa now. Yung nangyari sa now. Yan. Malaking candle. Yan. Okay. Yan. So, malaking candle siya. Okay. So, yan. Also, nangyari din sa blue chips. Like ito,
trend reversal. So mula sa kanyang lower highs, higher lows, nagkaroon tayo ng lower highs. Ayan na. So ibig sabihin nag-change na ang direction yung market. What is a correction? So naririnig natin, nagko-correct na yung stock. Okay. A correction is a reverse movement of at least 10% in stock or index during its uptrend to adjust for an overvaluation. So, correction, parang ganito lang yan. Ito, hindi to correction. Bakit? Ang laki 54% Di ba? Parang reversal candle na siya. Pero kung titingnan mo itong MAC, ayan. Okay. So, kanyang top, correction lang. So, minor lang. Bakit? Kasi mula dito sa kanyang pinaka-peak, time, okay, 18% lang yung binaba niya. Hindi siya ganun kalaki. Ayan. Okay, so, correction yung tawag diyan kasi at least 18 or 10% movement from the tip. Ayan. So, from the tip, 18% movement downward. Ayan. So, correction ang tawag dyan. Okay? So, like here, ganun din. Ito, meron tayong correction dito sa part na to. So, from the tip, 16%. Yan. Correction ang tawag dyan. But it's okay. Pag correction, it's a dip. So, pwede kang pumasok dyan. You can use them as entry points. So, we have, ano yung mga terms natin? Review lang natin. Okay? We have support and resistance, trends. So we have 3 trends. We have uptrend. Yan. We have down sideways. And we have downtrend. Okay. Then retracement is a temporary reversal or dip in price. Okay. So reversal is a change in direction of a price trend. And correction is a reverse movement of at least 10%. So, yun lang. That's our lesson for today. So, next lesson natin will be indicators. Yan. But I think we will have the Q&A now. Sir Mark, baka may gusto kang idagdag pala bago tayo magpunta sa next part. Okay, sige. Actually, marami akong gustong idagdag pero i-reserve ko na lang para sa next. Gusto kong samantalahin na nandito si Sis Jane kasi minsan lang natin ito makasama. And mas meaty kasi yung sasabihin nito kaysa sa akin. No? Okay. So, Sis Jane, baka meron kang gustong idagdag sa mga topic ni Sir Shane. Actually, sa kanya yata galing yan. Kay Sis Jane na ito galing Siya sa akin lang pinaturo ito ng Pasaway kayo ha. Mga guys, doon sa mga hindi nakakakilala sa akin kasi, 15 yung aso ko. And just imagine, nalubog kami. So lahat sila magkakasama dito, medyo maingay. And yung aming wall, separating our subdivision doon sa kabilang subdivision, bumigay. Ang galing-galing ng pagkakabigay niya, katabi ng bahay ko yung bukas na wall. So, ang daming mga guard at saka mga kalalakihan dito sa labas ng bahay namin at binabantayan nila kasi talagang bukas na bukas. So, pasensya na kung maingayan kayo ha. But anyway, doon sa lesson ni Shane, medyo nakakaantok siya kasi technical. Honestly, yung pinakamahirap sa trading, yung i-discipline mo yung sarili mo, na intindihin mabuti kung ano yung mga basic. Mas madali kasi at mas masaya, mas exciting yung kumikita ka, nagtitipi ka, nakasakay ka sa nag to the moon, mga ganyan. Pero yung mga basic knowledge na dapat naiintindihan mo to trade well, medyo mas mahirap siyang pagtuunan ng pansin o pagtuunan ng panahon. Kapag ikaw ay nagtitrade, whether you are an investor, although lahat naman tayo investor, whether you are a short-term trader or a long-term investor,
Kailangan naiintindihan mo yung trends, yung reversal at saka yung isa retracement. Ang ibig sabihin kasi nung dalawang yon, basically, yung level of risk o yung iyong exposure sa market. If a stock is trending, let's say for a long time, it is building up momentum and pwede naman ang trend niya is bullish or bearish. You would be able to predict kung ito ay on trend siya at ito ay bullish, you can somehow predict kung saan yung kanyang resistance o ano yung kanyang mga support lines o ano yung ine-expect mo. And you'll be able to plot kung saan ka magpa-profit. Without knowing the trend of the stock, you will be at a loss. Ano ba to? Mag-hold ba ako? Ako ba ay kikita pa in the future? Kailan ba ako magtitipi? O bibili pa ba ako ng extra? Those are common questions that you normally ask, diba? And those can be seen not only on technicals but also on fundamentals. Pero sa ngayon, mag-concentrate tayo sa technical. Kasi sa fundamental, actually, yun ang una mong dapat tinitignan to know which stocks to buy. And yung technical would tell you when to buy. Ano yung magandang position mo. So going back to reversal and retracement, if this is going to be a reversal of a trend, then yung risk mo, and we're talking about bullish trend muna ha, if it's a reversal of a bullish trend, then you can expect na mas malaki ang risk mo o mas malaki ang exposure mo sa loss. Kasi nagbabago na siya ng takbo. So you're not expecting it to go up or appreciate anymore. Then, yung tanong nyo na, dapat na ba akong magbenta? Dapat na ba akong bumili pa ng extra? Kung bumabalik na o bumababa na, nagbabago na yung trend, bakit ka pa magdadagdag? 'Di ba? That answers your question. O bakit ka pa magho-hold sa position mo knowing na nagbabago na yung trend niya, hindi na siya bullish, nagiging bearish na siya. So the same way na kapag nagre-reverse ang trend coming from a bearish position, katulad nung nangyari sa Ayala, nung sumadsad siya on the 400 region, nakita mo nagbago na, hindi na siya bumaba pa ng todo-todo. Nakita mo umaakyat na. Oh, from bearish nagiging bullish na. Then it is time naman for you not to sell but to buy, 'di ba? It's a trigger for you kasi you are expecting that in the future it will appreciate more. Now, sa dami ng galaw ng market at ng prices sa market, meron tayong mga momentary o temporary dips in price. Ang tawag doon, hindi reversal because reversal is not temporary. Hindi siya yung panandalian. Ang panandalian, ito yung retracement. Yung may nagtitipi, tapos natatakot na yung mga iba, natitrigger yung cut loss nila, weak hands, nagbebenta rin sila. They didn't know what to expect sa stock na binili nila or hindi nila alam kung ano ba talaga ang value, nakisakay lang sila sa hype. So what happens is kapag merong nagtitipi o merong nagbebenta, natatakot, nagbebenta rin sila, bumabagsak ang presyo momentarily, and then yung mga iba na nakakabasa ng tamang indicators at marunong mag-interpret ng data, ng fundamentals, alam nila na ito ay on trend pa rin, bullish, bibili o sasalo. Naiintindihan ba? Nage-gets? Hindi ko na makita kasi kung saan yung comments nyo eh. Kaya honestly, ayoko tong webinar kasi hindi ako ganun kagaling, hindi ako ganun ka-techy. But anyway, so if you know the basic yung basic definition of a reversal and a retracement,
hindi ka kaagad-agad mashe-shake. At alam mo na kahit medyo mataas yung bili mo, magtutuloy-tuloy pa at kikita ka pa. Hindi ka masyadong takot na takot. I hope na maintindihan yon. But anyway, doon din sa reversal and retracement, kung hindi nyo naiintindihan yan, lagi kayong mafe-fake at akala nyo yung bearish na position o yung bearish na trend magre-recover na o bounce na, yung pala fake lang, magtutuloy-tuloy pa pababa. Pag hindi mo siya naintindihan, yung lower lows, lower highs, yung mga in-explain ni Shane na gano'n, pag hindi mo siya kayang basahin at hindi mo nakita yung mga signal or characteristic ng change ng trend, you will be buying a position. Let's say it's a bearish trend, you'll be buying a position na palugi. So, kapag ang isang stock ay bearish o pababa, kapag ito ay nag-free fall na, tingnan nyo yung Ayala from tuktok, tapos medyo nagka-issue kay President, tapos nagka-COVID, 'di ba? Nagka-pandemic, pabagsak. Kung makikita mo yon, meron din namang momentary na medyo umaangat ng konti, tapos bababa, tapos medyo aangat ng konti. Meron at merong bumibili doon, tapos makikita nila na, ay, mahal pa pala yung bili ko sa 600. Naku, mahal pa pala yung bili ko sa 500. Kasi hindi pa nag-change yung trend at that time. It is still on trend na bearish, pababa. So kapag hindi mo naintindihan yung mga characteristic ng reversal at retracement at hindi mo nabasa ng mabuti yung galaw ng stock, you could be buying a stock na bearish ang kanyang trend, you could be buying a stock na mas bababa pa dahil hindi pa siya bounce o hindi pa siya recovery. So yung tinuro ni Shane kanina, balikan nyo yun, intindihin yung mabuti. Katulad niyan, maraming nagtitipi ngayon. You have to consider na nagpipick up ang stock market. You have to consider ang daming nagiging green. Pero marami na ang nasa overvalued zone. Masyado ng mahal. Doon sa kanilang fair market value, medyo lagpas-lagpas na yung sentiment o yung pagpresyo ng market sa mga stocks na ito. Pag nakikita nyo na nagtitipi siya o nagbebenta yung mga tao sa tuktok, you have to check, ito ba momentary lang? Bibili ba ako o sasalo ba ako sa dip niya o yung pullback niya? O ito hindi na magsusustain to kasi wala namang laman tong stock na to, wala fundamentally, hindi siya worth nung price na binigay ng market sa kanya, and it will correct itself. So you'll be able to figure out kapag tinignan mo yung trend niya na uptrend, kung sustainable ba yun o hindi. So I guess that's all I have to say. May tanong ba kayo? Saan makikita yung mga tanong? Yes, sis, maraming tanong yan. Mamaya, may mga nagtanong na dito. Asahin na natin. Pero yung iba na nanonood dyan, pwede na kayo mag-post ng questions niyo, no? Kung may clarifications kayo sa tinuro ni Sis Jane at saka ni Sir. I think I saw a comment, Tom. Pag bumili ako ng stock, biglang babagsak, after saka kayo bumili, tapos intayin nyo ko magbenta, saka aangat. After. Parang by signal Ang sagwa naman nun. Kung kailan ka nagbebenta, dun naman bumibili yung mga tao kasi nagbenta siya ng palugi. Tama ba pagkakaintindi ko? Yeah. Pag bibili siya sa tuktok, tapos ibebenta niya ayun, kapag hindi nyo naiintindihan yung mga basic na support and resistance, hindi nyo naiintindihan yung trend, hindi nyo naiintindihan yung pullback,
at saka hindi naiintindihan yung overbought and oversold regions, at saka yung mga basic technical information actually na ginagamit naman nating lahat. Ganyan ang mangyayari nga, Kides. Bibili ka sa taas, tapos matitrigger cut loss mo, bebenta mo, tapos saka naman sila magbibilihan, tapos tataas ulit. Okay, do you average up during retracements or corrections for bigger upside? How decide? How decide? This is from Linton Lim. If I have a position na dinidevelop ko and it is a long-term hold o ito ay investment, usually for my retirement or for something special in the future. And if the stock is bullish, usually you will not be able to get it at the price na yung super baba ulit. Like, for example, Ayala at the 400 region. Shane, ano ang pinakamura natin sa Ayala? Para eksaktamente. Check natin yung chart. Sige. Mag-live ako ng chart. Okay. So, if you are developing a stock, Linton Lim, and let's say today is November, and nabili mo siya nung pinakamababa niya, start of COVID. March 19. Magkano ang pinakamababa niya? Ang lowest niya ay 360. 360. Ako kasi nakabili ako medyo hindi doon sa pinakamababa, honestly. Although kasi si Ayala, ang kanyang fair market value kasi nasa mga 660 pesos if I'm not mistaken. So at 400 pesos, at 360 pesos, sobrang steal for somebody or for a company as big as Ayala. So, let's say nakabili tayo pareho at the 400 region. Etong November, it would be very hard for you to get the same price, diba, na 400. So kung ikaw, binibili mo yan for a long-term hold at gusto mo na i-develop o madagdagan yung portfolio mo, then by all means, you buy at retracement levels o yung pag-pullback niya para nakatipid ka kahit papano o nakatipid ka kahit kaunti. Pero you have to understand na kapag ito ay nag-reverse at bumaba, you should be ready to sell and lock in your profits kasi mawawala lahat ng gain mo. Kaya nga, nung nag-umpisa, Shane, doon sa pagbaba ni Ayala, nung dinidikdik na siya sa na-mention na siya lagi ni President, Dito. usog pa. Hindi, actually, usog pa. Yan na. Ito. Somewhere here. Ito mga levels na to. Basta towards the second, third, and fourth quarter of last year, medyo may third and fourth ata, medyo maingay na ng konti. But anyway, naririnig na natin siya sa news and all that. Yung ganong level na yung tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ni Ayala, naapektuhan na, nagbago yung sentiments ng market sa kanya, bumagsak at umalis yung mga, even, hindi lang naman actually kay Ayala ang laki ng foreign selling natin noon, di ba? Remember, Shane, alis yung mga investors. And since si Ayala ay isa sa mga stocks na kung saan nag-i-invest ng mga foreign investors, yun ang unang-unang naapektuhan. So, nung nakita ng mga tao, nag-reverse na yung trend. Paano nakita? Naging lower highs, lower lows. Consistent. Yung trend line niya, pababa ng pababa. Hindi na niya, yung support niya, hindi na niya nasusustain, binubutas niya na ng binubutas. Pababa na siya ng pababa. Then I would suggest
do not buy at those levels. You have to take profit. Lock in your profits and see kung ito ba ay magre-reverse uli at mag-uptrend. I hope I was able to explain it, Clinton. Kung hindi mo pa masyadong maintindihan, you can always comment and we'll try to explain it even more. Okay na siguro? May questions pa ba? Parang okay na. Lahat pa. Is a bullish and overbought uptrend stock indicates recovery? Is a bullish and overbought uptrend stock indicate recovery? Okay. Ang overbought, usually, you will be able to see that sa indicators mo. Whether your indicator is price-driven or price and volume-driven. Depende sa driver mo. Sino nga pala yun? Si Mott Robles. Ang bullish from a downtrend or from a bearish position na nag-reverse, hindi na retrace ha, hindi na yung momentary recovery, kundi sabihin na natin talagang nag-reverse na from bearish to bullish. Hindi lang yung overbought ang tinitingnan doon. Ang tinitignan doon, para sa akin, kung chart lang talaga ang titignan mo at hindi mo i-consider ang fundamentals, and disclaimer lang, technical analysis is not full, paano ba ang magandang term, Shane? Hindi ito foolproof. So, kailangan talaga meron kang fundamentals. But anyway, kapag naging bullish siya at nakita mo yung prices umaakyat na, ang next na tatanungin mo is it sustainable? Kasi hindi siya kaagad indication of a recovery. For it to be sustainable, dapat healthy rin yung volume niya. And yung catalyst niya should merit the change in trend. So, kasi madali tayo mag-price manipulate. Marami kang makikita dyan na momentarily magbo-bullish siya, akala mo okay na, yung pala hype lang. And meron lang ilan na nag-speculate kaya tumaas yung presyo. So tingnan mong mabuti, wag lang sa kandila, tingnan mo, okay, yung prices, nag-change na ng trend, tingnan mo rin yung volume niya. Nagkaroon na ba ng change in market sentiment? Sana na-gets yun. But anyway, I hope, Mott Robles, nasagot kita. Next. In hunting a good stock to buy. Summer. I'll give you a personal tip. Lalo na do sa mga hindi pa masyadong marunong. Tingnan nyo yung fair market value ng isang stock at matuto kayong magbasa ng volume. So, kung meron ka man na pag-aaralan sa umpisahan mo sa fair market value, kung magkano ba, kasi ganito yan eh. Basically, when you are trading the stock market, ang mindset ng mga tao, ganito tataya sila at sana manalo sila. Hindi po ganon ang stock market, although marami ang gumagawa nun. Basically, what you're doing is, you are buying a share of a company. So pag ako maglalagay ako ng hard-earned money ko, tinitingnan ko yung kumpanya. Ito bang kumpanyang to, gusto kong magkaroon ng ganitong klaseng negosyo, maging parte ng ganitong klaseng negosyo, kasi alam ko na aakyat pa yung value ng negosyong ito. That's a basic, basic standard for me. So, next na titignan ko, yung presyo ba niya ay presyo na yung tama,
para sa kumpanyang ito. For example, kung yung Zagu, sabihin na lang natin Zagu na ano ba tawag dito, Shane? Yung drinks, yung may ice na drink, 'di ba, yung Zagu? Would I pay Shake. the same, yung shake, would I pay the same amount of investment sa Zagu compared to, let's say, Chat Time? 'Di ba? Halos pareho siya, pareho siyang inumin, pero magkaiba ng reach, magkaiba ng market sentiment, magkaiba ng brand equity, magkaiba lahat. So I have to know ano ang fair market value nitong dalawang produktong to, and then I'll choose. So dun sa tinatanong mo kung ano ba ang dapat maintindihan sa fundamentals, yung mga technicals that you have to consider. I would recommend that you understand the fair market value, yung galaw ng volume, and then the support and resistance levels. Those are basic information that you should understand. Next, i-add mo doon yung trend. Honestly, kahit wala kang i-plot, kahit hindi ka gumamit ng Bollinger, kahit hindi ka gumamit ng mga moving averages, these are all tools na napakagaganda, and I use them. Hindi ka gumamit ng RSI, MFI, o whatever. Makita mo lang yung chart, makita mo yung volume, yung pinaka-plane, magigauge mo na kung ano ang takbo ng isang stock. So, yun muna ang intindihin mo. I guess that's it, Tom? Pag hindi ako tumigil dito, tuloy-tuloy ito hanggang mamaya. So, ayoko na. Kailangan na ba? Kailangan na ba? Sabi niya dito, stock market is a gamble if you don't have a plan or analysis. Correct. It is gambling. So, yung iba nga naririnig mo, tumaya ka dito, tumaya. And that is not stock market. Yung stock market talaga is getting involved in a business, nagiging partner ka ng isang negosyo, and you are investing your money para makabili ng shares ng isang negosyo at lumago yung pera mo. Okay, Ma'am Jane, what can you say sa MM? So, sobrang overbought sa RSI, umaakyat pa. Kung wala pa kaming hawak, uptrend siya, pero all-time high. Ano po mapapayo nyo kung gusto po naming pasukin siya kasi uptrend? Mario, wala kang alam sa MM, no? Ito ang suggestion ko sa'yo. Huwag mo nang pasukin. Marami pang opportunities for you. I'll disclose, wala akong MM. I will disclose. Why? Hindi porket pataas ng pataas ang isang stock, dapat sinasakyan. Hindi lahat ng tumataas dapat sinasakyan. Ang sinasakyan mo, hindi yung malaki ang upside, kung hindi yung maliit ang risk at sigurado ang pera mo. So kung hindi mo kilala si MM at ngayon nandoon na sa level na mahal na siya, sobrang laki ang risk mo kasi you will be entering a position blind. So, do sa mga walang MM katulad ko, hindi ko yan inaral. Ang daming nagsasabi sa akin, ma'am sayang. Well, you cannot ride every stock. Kukulangin ang pera natin para ma-ride mo lahat ng nag-uptrend at lahat ng nag-overbought o lahat ng naging bullish. You will not have enough money. Ang sa akin, mas pabor ako, Mario, mag-aral ka ng subok na stock na mabibili mo ng mura o mabibili mo sa support levels kung ito ay trending, at least hindi masyadong malayo sa fair market value, at yung stock na tipong pwede mo siyang hawakan, magkaroon man ng konting pag-retrace ng prices, alam mo na yung stock na binili mo may halaga. Yun ang marirecommend ko. So, ano ang mapapayo niyo po kung gusto po namin pasukin siya kasi uptrend?
Ang mapapayo ko sa'yo, mag-set aside ka ng amount. Let's say 10,000. O kung mayaman ka, sige, 500,000. Kung mas mayaman ka pa, 1 million. Ilabas mo yung pera mo and then you say goodbye. Para kung ito ay mawala, hindi ka iiyak. Mag-goodbye ka na lang doon. Kumbaga, ano't ano pa man ang mangyari doon sa pera mo, at least sinubukan mo na mag-trade. Pag nawala, okay lang, huwag kang iiyak. Pero kapag ito naman ay nakapasok ka ng tama at nag-appreciate pa, huwag kang maging greedy. Mag-set ka ng amount o rate o yung gain na kung saan magtiti ka. Kasi useless ang gain mo kung hindi mo rin ito mai-encash. So, let's say nag-set aside ka ng 10,000. Una, you say goodbye to the 10,000 as if wala na siya. You go and buy at support levels. Bili ka. Pag na-reach yung iyong TP price and make it conservative, I would suggest 5%. That's way too much para sa isang overbought at high risk na stock. 5% or 6% or even 4%, mag-TP ka na. So, kung ikaw ay kumita doon sa 10,000 mo, wag mong sabihin natin kung magkano yung kinita mo doon, wag mong ibili uli ng same stock na high risk. Ang gawin mo, pasok ka uli, 10,000 uli. Hanggang sa yung point na yung kinita mo katumbas na nung investment mo. Sabihin natin, kumita ka na ng 10,000 rin dun sa 10,000 na initial fund mo. Because by that time, ang pinang-i-invest mo na o pinantitrade mo na ay house money na. Pera na ni Miss Market. Does that make sense? Kasi alam mo, sa totoo lang, yung mga ganyang stock na dami na yan, di ba, Shane? Ang dami yan eh. From Now, PXP, ano pa ba? Ang dami yan, di ba? Mga Dennis Uy, alam mo yan. Ano lang discipline lang sa iyo. Kung ikaw naman ay hindi para... Ito, aminin ko ha. Yung mga talagang nagtitrade kasi ng stocks, minsan nangangati rin ng kamay. Umamin ka, Tom. Di ba minsan ang kati sa kamay na, oh my gosh, gusto ko. Kasi yung rush, yung talaga ang sarap na nananalo ka. Masarap yun eh. And minsan, nagsasabihan kami ni Tom dyan, ay nako, kailangan ko lang kamutin to kahit ano, para mailabas ko yung gigil ko. Pero you cannot do that all the time kasi that's very risky. And you should set aside a fund for that. Kung magkano lang yung kaya mong matalo sa'yo o mawala. Kasi minsan, yung adrenaline rush, okay din to make it exciting for you sa ginagawa natin. Masarap rin yung minsan na ikaw, ito speculative stock to, tama ang bili ko, ang laki ng kinita ko dito, and then okay na, back to normal programming, doon ka na sa low risk and safe trades, pero consistent ka. So I hope that helps. Nawala yung grid ko, thank you. Ay, may tanong pa din? Tama na ba? Ano po ang ideal PE ratio per sector? Red, I think you should attend the fundamental class because that's a different discussion. Tom, meron ba tayong fundamentals for macro? Mark ako si James Mark. Okay. Sorry. Quarter 3. Pero ang open pa lang natin ay quarter 2. Okay. Red, I will refrain from answering that, pero yes, may mga PE ratio per sector. The reason why I will refrain kasi technicals ang pinag-uusapan natin yan, para hindi lang magulo. Paalala mo sa akin,
magtanong ka uli, ako sasagot sa'yo. Pero quick answer lang, no? Quick answer kay Red. Hindi binibase sa per sector, no? Binibase mo yan sa within the sector. For example, Within the banks. sector. For example, banks. Huwag mo i-compare yung banks sa consumer, sa power, sa utilities, hindi ganoon. I-compare mo siya sa other banks din para makita mo kung sino yung lower yung PE among the big banks. Ganun siya. For example, as a consumer ka, so i-compare mo yung PE ng consumer mong gustong-gustong stock sa other or sa all consumer stocks din para malaman mo sino yung cheapest. Anyway, number 1 is sa same sector, number 1. Number 2, i-compare mo siya sa sarili niya. I mean, historically, Yung ka-level niya. historically, Tama. ano siya tinitrade? Anong level ng PE ratio? Kung siya tinitrade within 10 years, tinitrade siya ng 10 times lang. Ngayon is nasa 5 times siya. That means to say na undervalued yung stocks. Okay? So, hindi yan as a whole sector. Buong within the sector and historical nung specific stock pick mo. Okay? So, yun lang. Meron pa dito mga other question. Okay po. Ma'am Jane, what is your greatest lesson na natutunan nyo sa stock market? Natutunan ko ang hindi mainggit. Kasi maiinggit ka talaga. Tapos, natutunan ko, and kilala ko nila Shane. Kasi minsan, of course, kami magchat-chat kami, no, mag-GGC. Ito pa namang mga tong, yayabang ng mga to. Lagi akong kinakawawa ng mga to. Nayabangan ako ng mga game nila. Iba na kasi yung... Joke lang yan. Iba naman kasi yung risk appetite ko sa kanila. Ako kasi, mas gusto ko yung every year, predictable yung kita ko. So, meron akong sariling goal. Ang natutunan ko, a lot of people would tell you where and when to buy. Ano yung mga stocks na pinag-aaralan nila, and probably they will tell you kung saan sila bibili. Pero it is rare that they will tell you when they will sell. So, ikaw, papasok ka sa isang stock, sa isang position, and happy-happy kayo habang tumataas. Pag ito ay bumagsak, nakabenta na sila, hindi mo pa alam. So, dahil yun yung lesson sa akin, natutunan ko na dapat mag-EETBC ako. Alam ko yung entry ko, alam ko na kaagad ang exit ko. Regardless kung sila ay naka-hold pa o sila ay nagdadagdag pa, basta ako, nakaplano na ako, alam kung kailan ako lalabas. Because at the end of the day, dapat ako, yung pera ko, aalagaan ko. So, yun ang aking lesson. Okay. I would like to answer Gerald Arroyo. And this is not just for DNL. Okay. Fair value of DNL 1 month ago is at 620. Current price now is at 7. Ano yung 728? Any explanation? 7/28. 7.28? Yeah, 7.28 yan. 7.28. Any explanation about this? Una, ang prices, it's very hard to explain because you have to factor in market sentiment. Yun yung gustong ibayad ng tao para sa isang stock. And the market sometimes is irrational. So, for this question, any increase in price, you can only speculate kung ano ba talaga ang kanilang pinanghugutan. Now, si DNL kasi, for those people who don't know what DNL is, sila yung, alam niyo yung yung pampaalat o pampalasa ng chichirya, kanila yun. Yung seasoning, kanila din yung langis. Yung oil na ginagamit ng di ba yung lagi ko sinasabi, yung manok ng Max ay lasang piniritong baboy kaya masarap. Sa ano yun sa oil yun na ginagamit. And that's from DNL.
Now, probably one of the explanation um, for this is the increase in ano ba ang Shane, can you help me? Yung Yes. increase in demand. Yes. That's the word Demand that ng consumer. Demand ng consumer. Kasi ngayon, lumalabas na uli yung mga tao, kumakain na uli. 'Di ba? Nakakapag-export na uli, okay na uli. Pero, that is just a speculation, Gerald. Nobody can tell. Even the sabihin ng iba, kasi yung kanyang earnings ganito, kasi ganito, ganyan-ganyan. Still speculation yun. Why the market bought it at that price? I hope that makes sense. So, you can only speculate looking at the fundamentals, ano ba na bago sa kanya. Honestly, sa ngayon, wala akong BNL. Hindi yan kasama sa pinag-aaralan ko. So, kung sino man sa inyo dyan ang may BNL, do you know anything about it? Saan po ba makikita yung fair value talaga ng stocks? Ano po ibig sabihin ng NA, yung fair value nila? NA, hindi po nila na-compute pa. Usually, pinakamadali po, kunin nyo na lang sa broker nyo. Meron naman mga research doon ng fair value. Kami nila, Shane, meron kaming ginagamit, and ito ay galing kay, sino ba yung paborito ko, Shane? Yung inatendan ko? Si Adam. Adam ko. Kay Adam. Oh, kay Adam. Adam ko. Adam ko. Oo, Yes. yun. Si paring Adam. Yun ang ginagamit namin. I think Lotlot also has that. It's an Excel that we use. We plot in the all the details, earnings for the past 5 or 10 years. Basta anyway, it's an Excel. Pero, mahirap pa kasi mag-research. Pinakamadali na, you go to the research tab ng iyong broker, nandoon yung fair market value ng mga stocks. Okay? Siguro tama na. Meron pa. Ay, doon po, Sir Edward, pasensya na kasi po ako ay Christian. As much as possible, although mahirap po kasing iwasan yung, di ba, meron rin silang mga produktong hindi naman dapat ini-endorse ng Kristiyano, katulad ng, and I will not mention the stock. Pero as much as possible, I do not engage in gaming and casinos. So, ang may alam po niyan, si Shane. Ako po kasi hindi ako nag-engage sa gaming and casinos. Mas gusto ko, hindi, di ba, Shane, alam mo yan sa mga casino. At least pinag-aaralan mo, di ba? Ako hindi talaga eh. Titikan lang naman kami ni Sir Shane. Walang tayong pera, titikan lang. Mauuna po ba mag-recover ang mga airlines before gaming and casinos once na magkakaroon na ng vaccine? Sir Edward, I would like to address this. Yung mga ganyang tanong, like sino magre-recover, sino magtataas, nobody can tell. Nobody can tell. I would rather devote my energy on looking at stocks na may possible future free cash, yung lagi kong sinasabi, yung tipong mga kumpanya na kikita ng malaki because of a certain development. So, instead of me trying to guess whether mauna ang airlines or gaming or casinos, what I would rather recommend, balik ka uli, punta ka sa chart, una, tingnan mo sino yung mga nagko-consolidate, sino yung tapos ng mag-free fall, sino yung meron influx ng yung volume, tingnan mo yung fair market value para makita mo kung mura o hindi. And then, pag-aralan mo yung fundamentals nila kung ito bang kumpanyang to may threat in the near future. Ano ba yung mga threat na yan? For example, kailan ba to, Sir Mark, yung pinagbawalang mining? Diba? That's a threat and that's a fundamental consideration. So, yun na lang po ang ating pag-aralan. Okay? That's it? Tama ba? Siguro that's it na kasi more than 1.5 hour na tayo. Oo nga.
May kasama tayong isa dito, si Rico. Siguro, I think kasama natin to sa sa ano ba to? Private access. Private. Siguro pwede siyang magbigay ng any words of encouragement dito sa mga kasama natin na ma-encourage lang sa trading. Diba? So, Sir Rico, pwede ka bang magbigay ng kahit konting ano lang sa kanila? Message or whatever. Diyan pa ba si Rico? Mukhang wala. Wala yata. Baka naka-mute siya. Sir Shane, ikaw, any last message bago tayo matapos? Okay, Wala na. no. Sorry. Hello. Ay, nandito hello. si Sir. Ay, Sir Rico muna. Hindi talagang ano lang, good evening sa inyong lahat at ano talaga, hanggang ngayon gusto ko talaga magpasalamat doon sa mga nag-support doon sa ating yung last Wednesday, yung mga nag-donate doon sa ating tawag dito, outreach, sa ating outreach para doon sa mga typhoon victims. Yun lang naman talaga ang gusto kong dahil talagang natutuwa talaga ako at marami tayong natulungan. And maganda yung market, so samantalahin natin na mag-aral ng stocks and be wise sa ating investments, and yun lang siguro. Thank you very much for supporting us. Thank you, Sir Enrico. Ikaw naman, Sir Shane. Ang masasabi ko lang, yung support and resistance is very basic. Kailangan lahat tayo alam yan, naintindihan na general rule is to buy on support and sell on resistance. With that, kung kaya mong ulit-ulitin yung process na yan, pwede ka nang agad kumita. Okay? Ang karaniwang mali ng mga buyers is hindi nila alam kung nasaan yung support. Bumibili sa gitna, therefore, malaki yung risk. Habang lumalayo ka sa support, lumalaki yung risk. And yung iba naman, binabaliktad, buy on resistance, tapos pag bumalik, sell on support. So, parang buy high, sell low, and yan, recipe for disaster yung ganyang move. So, follow the general rule. Huwag nating i-reinvent yung wheel, kumbaga. So, buy on support, sell on resistance, and identify. So, makakatulong na pag-aralan natin yung chart. Identify natin yung mga ranges. Is trend? Is it on an uptrend? Is it on a sideways or downtrend? So, pag doon pa lang alam na natin, then may iwasan na natin yung mga traps na meron ng isang stock. For example, yung pababa yung stock, then titingnan natin, bumili tayo dun sa kanyang retracement. Di ba pag retracement niya, usually nagiging resistance yung highs. So, pag hindi mo alam yung mga ideas na yan, bibili ka talaga sa wrong price. So, basic knowledge, dapat alam ng traders, support and resistance. That's all. Okay, so thank you, Sir Shane. Sige, Sis Jane. Sorry, last na, Sir Mark. Bragg Swiss. Tama ba pagkaka-explain? Pagkakasabi ko? Ma'am, what can you say sa nakabili sa dito sa 2 pesos? Tapos, post sa trading group, gain na sila 300 plus. Tapos, nagka-hype sakay na. Ano po sa inyo, future value ni Dito Tel? Safe ba pumasok? Mario, doon sa, tatlo yung tanong mo. Number 1, ano ang masasabi ko doon sa mga nangha-hype? Ignore. Kasi, hindi na tayo bata. Alam mo na negosyo to, and everybody will do their best para kumita yung pera nila. So, kumbaga, ang pwede mong makontrol dito yung sarili mo. Unang-una, baguhin mo yung mindset mo na kailangan mo sakyan yung mga lumilipad. Huwag kang mainggit sa kanila.
Kasi ang market, ang opportunity dyan, hindi nawawala. Kapag ikaw ay masipag, and honestly, hindi lang sa Philippine market, kundi dun sa mga ibang market pa sa buong mundo, pwede kang sumakay kahit araw-araw 2 beses pa. So, hindi mo kailangan yung mga alam mo naman na high risk, katulad nito, na ikaw na rin nagsasabi, nagha-hype. Ngayon, doon sa tanong mo, ano ang future value ni dito? Um, that is very hard to answer in the sense na wala naman kasing track record na pwede nating pagbasihan. And kung ibabase natin sa mga ibang negosyo niya, medyo hindi ako gano'n kumbinsido. Hindi sa sinisiraan ko si Dito at hindi dahil sa hindi ko gusto si yung may-ari. Pero ako kasi, kung maiintindihan niyo yung posisyon ko, unang-una, yung pera na pinang-i-invest ko, hard-earned talaga. Hindi naman yan napulot lang o hindi kami lumaking mayaman. So, I would rather speculate, sabihin na natin yung salitang mag-speculate, sa mga stocks na sa tingin ko mas robust. Although mas maliit ang kikitain ko, kasi ito, Mario, pwede kang sumakay dyan, kasi hindi lang 300% ang kitain mo. Pwedeng 1,000 pa, or even more. Pwedeng-pwede yan. Sa kahit na anong negosyo, nobody can tell what the future holds. Kailangan mo isettle sa heart mo yon na kapag kumita sila ng milyon sa stock at hindi mo ito nasakyan, dapat okay ka lang din doon. Kasi hindi tayo nagsusugal. So kung hindi mo nakikita kung ano ang ending ng dito o hindi clear yung future nandito, ngayon pa lang, sagot na yon doon sa third question mo na safe ba pumasok. It's unsafe for you. It might be safe for those people na pinag-aralan talaga nila at naiintindihan nila yung pinapasok nila, pero it's unsafe for you. So please, wag ka nang pumasok. Now, ipilit, Miss Jane, paano mo iti-trade si dito? If given the, let's say, no choice ako and given the opportunity na may pera ako na talagang i-invest for dito, I would be playing a quick in and out on dito. And ang gagawin ko dyan would be a range play. Kumbaga, every time na mag-hit yung support, bibili, benta ka agad, ikot uli, chupit lang ng chupit hanggang sa at naka portfolio management. Kung talagang hahawakan ko to. Pero aminin ko sa iyo, Sir Mario, at this point na ako ay nagre-rebuild ng aming portfolio, hindi mo ko mapapabili diyan. Kahit ilang libo pa ang percentage na ginain nila. Hindi. Isa sa mga lagi kong sinasabi sa mga mini-mentor ko, the market needs you more than you need the market. Pag pumasok ka sa market, may pera ka. Ikaw dapat ang masusunod. Ang nangyayari kasi, kapag pumasok ka na sa merkado, ang nasa isip mo, kailangan mong sumabay sa kanila. Hindi totoo yun. Kasi pagpasok mo, may pera ka na eh. Meron ka na eh. Hindi ikaw dapat ang umaasa sa kanila. So kung saan mo ilalagay yung pera mo, pribilehiyo nila yun. Kumbaga, tayo yung angat. Pero ang nangyayari, nagpabaliktad. Parang tayo yung kawawa. 'Di ba? Si market, pinaglalaruan tayo. Hindi pwedeng ganon. So, Sir Mario, kung mukhang malaki-laki pera ni Sir Mario, ang ganda ng, Eiffel Tower ba yan? Tama ba yung nakikita ko? Sir Mario, kung meron po kayong pera na i-invest sa market, what I would suggest is you talk to Shane or talk to Mark. Ang unang-una nyo pong kailangang intindihin is market psychology. You have to understand yung greed and you have to
really set your goal. Ano ba ang goal ko? Personal. Ako, ano goal ko? Pag ako po naka 50%, masayang-masaya na ako. Normally, ang bayarin ko po dapat 20% of my money secured dapat yan every year. Anything more than that, bonus ko na. Ang next na, kumbaga, goal ko is at least 50% gain. Minsan, nakaka-more than 100% gain ako. Sa paunti-unti na gain kada trade. And to be honest with you, superstar ka na, rockstar ka na, kung ikaw ay magiging consistent at that level. And it took me a long time to understand that. It took me a long time to understand na si Warren Buffett nag-a-average lang ng 20%. Now, iba naman yung kanyang pondo sa pondo ko. Kasi ako, pondo ko maliit lang eh. So, kailangan ko mas kumayod, di ba? Eh, siya yung 20% sa billion niya, eh, napakalaki nun. Pero kung percentage ang pag-uusapan natin, sir, hindi mo kailangan ng 300%. Ang kailangan mo, intact yung pera mo at may gain ka. Kasi yan sa mga nagti 300% na yan, truth be told, karamihan po dyan, ang hindi nila sinasabi sa inyo, ang laki ng talo nila sa pagiging sugarol nila. And that is one of the dangers sa stock market. So mas gugustuhin ko pa yung mga kaibigan ko, mga nanay-nanay na walang masyadong gain, mga 10%, 15%, saya-saya na nila doon, pero intact yung kanilang pera. Kesa naman doon sa mga kaibigan ko rin na iba, na minsan 500%, nakailang ceiling, tapos wag ka, zero. Pagdating ng panahon, zero din kasi naitalo rin nila lahat yun. So, kung safe ba pumasok, in your case, I highly recommend do not enter a stock blind. Wag na po dyan. Marami pang stock na pwede kayong pasukan. So, that's it. Sir Mark? Oh, thank you very much, Sis Jane. I think busog na sila. So, ayoko nang magdagdag dahil baka ma-wash out pa yung tinuro mo sa kanila. Gusto ko matanim sa puso nila yon. Wag na ako magdagdag. So, thank you na lang sa lahat ng kasama natin. Umabot tayo sa 53 hanggang 60 kanina. No? So, salamat sa 60 na sumama sa atin. I hope you learned. No? May replay to. Okay, may replay. Kung hindi nyo naabutan lahat, pwede nyo i-watch yung replay. And ulit-ulitin nyo lang. Ang mahalaga dyan is, hindi mo lang narinig. Ang mahalaga dyan is, you can apply sa actual trading. No? Hindi ito padamihan ng gain or palakihan ng percentage. No? Ang labanan dito is consistency. Si Sis Jane, hindi nyo alam, full-time trader yan. At the same time, full-time businesswoman. Okay? So, magaling talaga sa trading yan. No? And yan yung naging mentor naming tatlo. Sir Shane, Sir Enrico, and then ako. Okay, so, thank you very much. Sis Jane, anything last words? Mga 3 seconds. Huling habilin. Joke lang. Salamat sa lahat ng ayuda. Thank you. Okay, so that's it, guys. See you next Wednesday sa ating free webinar. Actually, 6 episodes lang to, no? Nakaka-4 na tayo. So, last 2. Okay, last 2. So, samantalahin niyo yung natitirang dalawa. Sana makasama ulit si Sis Jane para mas marami kayong matutunan. And natutuwa kami na magturo. Passion talaga namin to na matuto kayo. Okay? And then yung ibang gustong sumali sa mentoring sa second quarter. So, November 29. So, malapit na yun. Okay? So, that's all, everyone. Thank you sa pagsama sa amin. And then, malapit na tayo mag 2 hours. So, end na tayo. Okay? So, kung may question kayo, i-PM nyo lang i-GC nyo lang. No? May GC naman tayo. Pwede kayo magtanong doon. Okay? Pag wala kayo sa GC, post nyo na doon sa PSM 101. Okay? So, that's all. So, salamat sa inyong lahat. Bye.